Trixie, hatid na kita sa school. Wag na, Dad. Susundin naman ako ni Hailey. Besides, parang mas gusto mo mag-spend ng quality time sa isa mo pang anak who ruined my life. Alam mo naman masaya ako pagka pareho ko yung kasama. Excuse me, I have to take this. Mas uunahin mo pa talaga yan kesa makasama kaming dalawa mag-lunch ng anak mo. Ngayon na nga lang yung time na magkakasama tayo. Sandali lang ka. Hello, Ivan. Anong balita? There's some bad news, Ramir. Napagalaman ko na matagal nang patay si Emily Arce. Kasama siya sa naging biktima ng lumubog na barko noong 1998. So what are you saying? Dead end ng investigation? I'm not sure if this will help. Pero nakuha ko yung location ng kapatid ni Emily Arce. Baka naman may nalalaman siya. Alright. Text me the address. You did a good job, my friend. Ako nang pupunta doon para magtanong. Pakilahad ho sa korteng ito ang inyong buong pangalan at ang propesyon. Ako po si Dr. Roma Salvador. I am a medical examiner and a pathologist. Gaano na ho kayo katagal sa inyong field of expertise? Mahigit 10 taon na po ako sa profession kong ito. Dr. Salvador, kayo ho ang nag-conduct sa autopsy ng katawan ni Ricardo Veloso. Tama ho ba? Opo. Maaari niyo ho bang ibahagi sa korteng ito kung ano ang naging resulta ng inyong findings? Lumalabas ang ikinamatay ng biktima ay fatal head injury due to skull fracture with epidural hemorrhage. May ipapakita ho ako sa inyong original autopsy report na naglalaman ng mga findings. Ito ho ba ang tinutukoy niyo? Opo. Your Honor, the witness just identified the victim's original autopsy report. May we request to have it marked as our Exhibit E? Original documents, Your Honor. Mark it as Exhibit E. Thank you, Your Honor. Dr. Salvador, hindi ho ako bihasa sa mga medical terminologies. Pero gusto ko lang malaman, kung ganong klaseng injury ba ay maaaring matamo sa pamamagitan ng pagbagsak at pagtama sa ulo gamit ang isang matigas na bagay kagaya ng timbangan ng bigas? Well, kung pagbabasehan ang severity ng injury, hindi ito masusustain ng simpleng pagkabagok lamang. Para maging ganun kalala ang pinsala sa ulo ng biktima, kinakailangan ng matinding puwersa. Possibly paghampas or deliberate na pagpukpok ng isang matigas na bagay. Your Honor, malinaw sa testimony ng aming expert witness na hindi simpleng pagkabagok lang ng ulo ang sanhi ng pagkamatay ni Ricardo Veloso. Sa halip, ay buong puwersa siyang hinampas sa ulo. Sa makatuwid, sinadya ang pagpatay sa kanya at hindi ito self-defense lamang kung ang batayan ay ang severity ng injury.
Kaya ko ba talaga to? Umaasa sa'yo si Nanay Chato eh. Ano kung mabigo mo lang siya? Hindi. Hindi pa tapos ang laban. Hindi ka patalo. Kaya mo to. Are you okay? Salamat po. Kailan ko bang mamulog na ako eh. Kahit po malaki yung tampo niyo sa akin, tinulungan niyo pa rin ako. Salamat po. Mom! Ano na nga po ulit yung pangalan ninyo, yung buo po? At saka, bakit po kayo interesado sa kapatid kong si Emily? Eh, matagal na siyang patay. Ramir Egano. Hindi ko kilala ng personal ang kapatid niyo. Subalit naniniwala kong meron siyang koneksyon sa isang taong malapit sa akin. Importante lang na malaman ko ang totoo. Maaari niyo bang sabihin sa akin kung nagkaroon ng anak si Emily, yung kapatid niyong namatay? Ay, wala po. Dalaga po ang kapatid ko hanggang siya'y bawian ng buhay. Pero sa pagkakaalala ko, meron pong nag-iwan sa kanya ng sanggol noon nung bago siya mamatay. Kung di ako nagkakamali, parang kaibigan niya sa school o kasamahan sa dorm, parang ganon. Natatandaan niyo ba yung pangalan ng kaibigan niya? Hindi na po. Ang tagal na nun eh. At saka hindi ko naman talaga alam yung pangalan ng kaibigan ni Emily na nag-iwan sa kanya ng sanggol eh. Pero meron yata akong natabing litrato nila. Maaari ko ba makita? Sige po. Kukunin ko.